Alright. Ngayon sa mga kabagis, Jubilito TV Official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kila Kuya Val Santos Matubang, kila Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Royal of Malalag, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga, no, mga kalingap at kabagis, bear with me. Dahil itong premiere na ito ay parang live na rin po. Dahil medyo mahaba-haba po ito, no, mga kalingap at kabagis. Ang gagawin po nating premiere na parang live. Dahil po, gagawin po natin ang reaction. Ang mainit-init at talagang masasabi po nating pinag-uusapan ngayon sa mundo ng kalingap. Ang issue between dalawang reactors po, no? Isa or sila po ang mga halos pioneer ika nga or mga nauna dito po sa mundo ng kalingap in regards po sa pagbibigay ng reaction. Hindi ko alam kung alam ko si Sangay na una sa akin sumunod ako. Tapos Bopil, hindi ko rin po alam kung magkasabay kami. Basta matatagal na rin po sa mundo ng kalingap as a reactors. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? To give you a brief context regarding po dito sa gagawin po natin ng reaction video ay ito po, ang issue ito ay patungkol po sa batuhan ng opinion sa loobin ng dalawang reactors po ng kalingap na si Sangkay Lons TV at si Bopil Vlog, na kung saan ay sila po ay may kanya-kanyang akusasyon sa isa't isa. So marami na po ang gumawa ng reaction video. Sa kabilang bakod may gumawa na. Tapos ito nga po si Kuya Val, nitong umaga lamang po may reaction video rin po siya na. So sa atin lang naman, no, mga kalingap mga kabagis, no, ay hindi po tayo magiging one-sided dito. Bagkos ay titimbangin natin yung mga bagay-bagay na kanilang ibinabato sa isa't isa. At sa bandang huli po, no, taong bayan or kalingap netizens po. At magbibigay din po ako ng sarili kong opinion regarding po kung sino po talaga ang may pinaglalaban dito or sino ang sabihin na natin gumagawa ng kwento. So muli, disclaimer, wala po tayong papanigan. Babalansihin po natin ang kanilang sabihin na nating punto di vista or yung kanilang objectives, ika nga, dito po sa batuhan nila ng kanya-kanyang akusasyon. So, to give you a brief context again, part 2, si Bopil Vlog ay nag-upload ng isang video regarding nga po sa mga bashers. Yan. Na kung saan, panoorin nyo na lang po, no, sa kanyang YouTube channel bilang madagdagan din naman po ang kanyang views and revenue. Ganun po tayo magbigay ng suporta, no. Pasyalan nyo po sa kanyang YouTube channel yung pong video upload niya regarding nga po sa mga bashers. At dahil nga po dito ay totoo po yun, no, mga kalingap at kabagis, nag-comment po si Ate Edna. At hindi ko na rin po babanggitin kung ano po yung kinoment niya. At base dito sa video upload ni Bopil regarding nga po patungkol sa mga bashers ay nireactionan ni Sangkay Lons yung pong video upload ni Bopil, na kung saan ay may mga akusasyon din na binitawan itong si Sangkay Lons regarding nga po dun sa content na yon. Para po malaman ninyo, pasyalan nyo rin po sa channel po ni Sangkay Lons yung pong video upload na iyon. So ito na, dyan na nagsimula ang sabong ng bayan or ang derby ng bayan, na kung saan ay muli pong nirebatal ni Bopil Vlog yung pong video upload ni Sangkay Lons, na kung saan eto na po, mas malalim na po yung mga binitawan niyang paratang. Masasabi pa po nating paratang itong mga ito dahil unang-una po sa lahat ay wala pa naman po silang inilalabas na katibayan, no. Kumbaga puro hearsay pa lang po ang naririnig natin dito po sa magkabilaang panig, no. Kumbaga kwentong bayan pa lamang po na kung saan ang ebidensya po ay wala pang nailalabas.
So talagang purely akusasyon lang po ang nangyayari. So ayun na nga, kagaya ng sinabi ko, itong si Bopil Vlog ay naglabas ng mga masasabi natin talagang mabibigat na akusasyon kay Sangkay Lons. And at the same time po, nag-rebuttal uli itong si Sangkay Lons na kung saan ay dinidebunk niya or sabihin na nating hindi niya sinasang-ayunan yung mga sinasabi po ni Bopil Vlog. So yun po ang gagawa natin ng reaction video ngayon mga kalingap at kabagis, no? So simulan natin kay Kwan. Simulan natin kay Bopil Vlog dahil siya po yung unang sumagot or unang nagbigay ng kanyang akusasyon, then sumigunda or nagrebuttal po itong si Sangkay Lons. So without further ado, no, simulan na po natin ito. Nako, very kwanto mga kalingap mga kabagis, no? Mahaba to, sinasabi ko sa inyo, para ako nag-live nito. So magdala na lang po kayo or magbukas na lang po kayo ng makukot-kot nyo dyan habang pinapanood nyo po ako dahil mahaba-haba po ito mga kalingap mga kabagis, no? At bago po natin simulan, no, paki-like naman po ang video ito para naman po yung recommendation ni YouTube ay tumaas, ika nga. Dahil syempre po, no, kailangan po din natin ng views, honestly speaking. So simulan na natin. Simulan natin kay Bopil. Pero pinoprovoke mo ako no? Parang kinakanti mo ako, kinakana mo ako. Never ako nagsalita kahit kanino ng patungkol dito. Ha? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yung Bopil? Hindi ba't ikaw? O parang sa kaalaman natin na, di ba? Hindi ba't ikaw ang gumagawa para mahuli ng autoridad si Tatay Robin? Nako. Mabigat na akusasyon ito, Bopil. Si Sangkay daw po ang gumagawa ng paraan para mahuli ng autoridad. Ito pong si Tatay Robin, no, to be specific, nabanggit po dito ang NBI. Ay nako, Sangkay, mabigat na akusasyon ito na binibitawan po ni Bopil. So pagpatuloy po natin. Ha? Gusto mo ilabas yung screenshot? Oops, may screenshot daw po si Bopil. Anong screenshot ito? Ha? Nakipag-ugnayan ka sa NBI? Sangkay, nakipag-ugnayan ka daw sa NBI para mahuli itong si Tatay Robin. To give you a brief context, no, sa mga bago pa lamang po sa pagsusubaybay sa mundo ng kalingap, si Tatay Robin po, no, bago po mapabahayan yan ay medyo may konting issue po, no, dahil nga po si Tatay Robin ay nag-overstay po, no, sa Pilipinas, no, at hindi niya po na-renew ang kanyang pasaporte at that time. So considered as TNT, no, si Tatay Robin, or sabihin na nating overstay. Yung iba kasi ang terminology, kanto terminology ang tawag doon, no, yung TNT, yung tago ng tago. Pero ang tamang kan po dyan is nag-overstay po siya sa Pilipinas. So at that time, medyo namumroblema nga daw po siya dahil nga po, syempre, humingi rin po siya ng tulong, no, kila Kalingap Rab at kila Kuya Bal para po maasikaso itong kanyang overstay. Which is, sa tingin ko po ay naayos na, no, mga Kalingap at kabagis. Correct me if I'm wrong na lang po. Hindi po tayo updated dyan sa ni Tatay Robin sa kanyang estado dito po sa Pilipinas. So pagpatuloy po natin. Para madakip, mahuli si Tatay Robin Indiano. Hawak ko lang naman ang lahat ng ating mga pinag-usapan. Ayun, meron pala po silang GC, no? At ang conversation na napag-usapan nila sa GC ay napakataba ng utak ni Madam Bopil. In-screenshot niya po lahat ng kanilang conversation na parang pakiramdam niya po, no, darating ang araw na magagamit niya po ito pong mga conversation nila, no. So ibig sabihin mga Kalingap at kabagis, simulat sa pool pa lang ay although may sarili po silang GC ay hindi po kino-considered ni Madam Bopil na mapagkakatiwalaan itong dalawang ito dahil sila lang po, no, tatlo lang po sila sa GC, no. Si Nets na dati pong reactor ng Kalingap at si Sangkay at ito pong si Bopil. So ibig sabihin, no,
Talagang advance lang po siguro mag-isip si Madam Bopil na kung saan ay iniisip niya yung mga bagay-bagay na pwede pong mangyari sa hinaharap. Kaya po nagtabi na siya ng mga pwedeng ebidensya ika nga, no? Kagaya nga po ng screenshot na sinasabi niya po sa kanilang conversation. So patuloy po natin. Ha? Naka-screenshot na yan, matagal na. Nakasave ang lahat ng bala. Ano ang nangyari? Nireactionan mo si Tatay Robin. Ha? Ito hindi sana ako magsasalita. Kaya ako magsasalita. Correction lang ha, paghihina. Kaya ako magsasalita para malaman kung sino ang tunay na basya. Kung sino ang manggagamit. Kasi lumalabas dito, mga Kalingap at Kabagis, no? Parang ang pinapalabas ni Sangkay dito na ang pinamumugaran daw po ng bashers ay ang channel ni Bopil. And at the same time po, parang kinoconsider na rin na ito pong si Bopil ay bashers daw po nila Kuya Bal Santos Matubang. So yun po yung akusasyon na umiikot ngayon, mga Kalingap at Kabagis, no? Sa mga marites nating Kalingap netizens dyan. So magpatuloy po natin. Ako? Nakikiride on. Gumawa ka ng hakbang nakipag-ugnayan sa NBI. Ang tanong lang dito, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang NBI po ba ang naaakmang ahensya para may sangguni ang problema ni Tatay Robin sa pag-o-overstay niya sa Pilipinas? Hindi po ba ang Bureau of Immigration ang dapat na ahensya na hahawak ng ganito pong klaseng mga kaso? Pwede po siguro, no, coordination or partnership between National Bureau of Investigation at saka Bureau of Immigration. Pwede po yun, mga Kalingap at Kabagis, no? Dahil alam naman po natin na ang NBI ay humahawak din, no, na mga ganitong sabihin na nating kakaibang mga kaso. So although pag sinabi mo po kasing NBI is National Bureau of Investigation, o kumbaga internal, kumbaga sa loob ng Pilipinas, kaya po tinawag na National Bureau, ika nga, no? So sige, mamaya siguro may sagot si Kwan dito, may sagot si Sangkay dito. Unahin lang po natin si Madam Bopil, mga Kalingap at Kabagis. Kachat mo mismo ang NBI. Hawak ko ang screenshot kung sino. Ayun. Hawak niya daw ang convo at kilala daw po ni Madam Bopil kung sino yung kontak sa NBI. Ayan, sagutin mo to mamaya, Sangkay, ha? Ang NBI na to, inireport mo ang isang nagtatagong Indiano sa Bicol. So, ibig sabihin parang ang kwan dito, ang pinapalabas ni Madam Bopil is nai-report na. Parang ganun, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Parang nai-report na po ang gustong palabasin dito ni Madam Bopil. ENT, hindi ba't nireactionan mo noon na sinasabi mong alien? Ano ang sabi ni Kuya Bal sa group chat? Ito na. Kapag may nangyari kay Tatay Robin, ikaw ang mananagot. Nasabi pala ni Kuya Bal yun dito sa GC nila. Yung mga bagay na yan na ikaw ay nakapag-ugnayan sa NBI, ay hindi ko ni-report kahit kanino. Dahil ako'y natatakot na tayo'y humantong sa kaguluhan. Awa ng Diyos, ipinapanalangin ko sa Panginoong Diyos na sana mabilis ang ma-actionan nila Kuya Bal na maiayos ang papeles ni Tatay Robin. Thanks God. Okay. Naiayos ang papeles. Ayun, naayos na pala. Ngayon, isa pa lang to, ha? Nako. Isa pa lang to. Kung sa bala po, maraming bala po itong si Madam Bopil. Marami po siyang pinanghahawakan. Unang-una may screenshot ng convo. Isang bala na po yun. Nako, isa pa lang ang sinasabi ni Madam Bopil. So, ibig sabihin, maraming bala po ito. Sino ang tunay na manggagamit sa ating dalawa? Yun. Na, noong time na nagsasabi ka, i-report mo, may kausap ka ng NBI. I-chat mo na, nandun na yung conversation. Nakasave lang naman sa akin ang screenshot ng kausap mo ang NBI. Nako. Nakasave lang naman sa akin. Nakasave daw po.
Noong time na yan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naku po. Bakit? Tanong lang. Hindi nyo sinabi kay Kuya Bal? Yung po ang tanong ko dito eh. Bakit hindi nyo sinabi kay Kuya Bal? Unang-una po sa lahat si Tatay Robin ay tinutulungan ng Kalingap. Pakisagot po. Bakit hindi nyo sinabi kay Kuya Bal regarding dyan sa ikaw, Madam Bopil, no? Bakit hindi mo sinabi kay Kuya Bal na itong si Sangkay ay di umano'y nagbabalak o nagbalak na dahil sabi mo nga kanina ay nai-report na sa NBI? Tanong lang naman. Pakisagot po. Dahil kaibigan ko kayo. Ayaw kong mag-aaway tayo. Ayaw kong sasabihin mong ako ay traidor. Kasi ito na, lumabas na. Away-away na. Yung sinasabi mong ako ay traidor? Kung ako ay traidor, sana ikinanta na kita. Yun. Kung noon pa lang sana, ikinanta na daw po ni Madam Bopil itong si Sangkay. Pero nanaig pa rin po ang kanilang pagkakaibigan at that time, kaya po nanatili daw pong tahimik si Madam Bopil. Hey Kuya ba? Di ba? Ako pa ang traidor? Ha? Nasasabi mo ako ang traidor? Doon pa lang kay Tatay Robin, labag sa loob ko na nakikipag-ugnayan ka sa NBI, nire-report mo para madakip si Tatay Robin. Tiniis ko ang lahat na yan. Dahil meron tayong pinagsasamahan, tayo magkakaibigan. That time. Ayaw kong sasabihin mong ako'y ahas. Tapos ngayon sasabihin mong ako'y ahas. Ha? So ito na. Eta. Sasabihin mong nawala ng gana sa akin si Nets dahil ako'y traidor. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, alam nyo ba kung ano ang buong katotohanan? Sabihin mo na, Madam Bopil. Ano ang sabi mo nung pinagalitan ka ni Kuya Bat? Na ang sabi ni Kuya Bat, na nireaksyonan mo si Tatay Robin na sinasabi mong TNT. Tago ng tago. Yung, tago ng Ano tago. ang sabi ni Kuya Bat? Kapag may nangyari kay Tatay Robin, ikaw ang mananagot. Hindi mo nagustuhan yung chat, yung message ni Kuya Bat doon sa group chat ng Karepa. Yung pala, pinagsabihan pala ni Kuya itong si Sangkay nung time na yon. Masama ang loob mo. Ano ang sabi mo? Ito na naman. Alis tayo ng Kalinga. Aba, ito na po ang pangalawang paratang ni Madam Bopil na si Sangkay Lons daw po ay nanawagan sa kanyang dalawang kaibigan na sila daw po ay aalis ng Kalingap. Nako, sagutin mo ito, Sangkay. May katotohanan ba ito? Na ikay nanawagan dito sa dalawa na kayo ay aalis ng Kalingap? Sige po, patuloy natin. Doon tayo kay Pugong Bihero. Doon tayo kay... Oy, napansin ko po yan. Si Sangkay at that time ay nagre-reaction kay Pugong Biyahero tsaka kay Tekram. Pansin ko po yan noon. Diba? So, ibig sabihin, si Bopil na iwan. Kasi si Nets, kumalas na rin. At that time, si Sangkay ay nagtatry na rin po na gumawa ng reaction video kay Pugong Biyahero at kay Tekram. Pero unfortunately, at that time, parang hindi po naging successful, no? Dahil syempre po, bagong reactors ng galing sa ibang community. At alam naman po natin na bawat content creator ay may kanya-kanyang pan po yan. May kanya-kanyang community po yan. At siguro, sa tingin ko po ay hindi po naging welcome siguro po si Sangkay sa community ni Pugong Biyahero at ni Tekram. Yun lang naman po ang aking kwando. Yun lang po ang aking haka-haka, no? Pwede naman pong kanyan. Pwede naman pong i-rebattle ni Sangkay po yan, mga Kalingap at Kabagis. So, pagpatuloy po natin. Abot ng kinabukasan. Pagdating ng kinabukasan, ang sabi ko, teka muna, hindi tayo nahihimas-masan. Mag-isip-isip tayo, huwag tayong pabigla-bigla. Mag-isip-isip. Ano ang sagot ko? Dahil lang sa ikaw ay napagsabihan ni Kuya Ban, na kapag may nangyari kay Tatay Robby dahil sa pagkukontent mo na TNT, Ellie, nagtampo ka. Ang gusto mo tataka sa Kalinga, pupunta kay Pugong Biyahero, pupunta kay Teka. Ano ang sabi mo? Pag-aalis, diretso ang tingin. Walang lingon-lingon. Aba, pag aalis daw po, diretso ang tingin, walang lingon-lingon. Naku, Sangkay, totoo bang sinabi mo ito sa inyong GC?
'Di ba? Parang naalala ko po tuloy yung sinabi po ni Dr. Jose Rizal. Paalala niya po sa ating kanyang mga kabataan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay daig pa ang ano po pang kasunod nun? Nakalimutan ko na po. Tuloy natin. Ang sabi ko, hindi tayo nahimasmasan. Huwag tayong pabigla-bigla. Labag sa loob ko, yung pinaplano mo. Ngayon, So, ibig sabihin pala noon ay nagpaplano na talaga itong si Sangkay na umalis ng Kalingap nung napagsabihan po ni Kuya Bal Santos Matubang regarding sa issue dito po sa pag-o-overstay ni Tatay Robin. Bala yun. Yung po yun yun ang kwento ni Bopil. Kinakon lang po natin. Hinihimay-himay lang po natin at ina-analyze. Sige po, pagpatuloy natin. dumiretso ka kay Pogo Bihero. Okay. Reaksyon ka. Dahil ni Pogo Bihero, hindi kayang pantayan ng kahit sinong charity vlogger, pulido, maganda. Di ba? Nag-sponsor ka doon. Okay, nag-sponsor pala si Sangkay doon kay Pugong Biyahero at that time. Dahil sa paghihiganti mo sa kalingap, nagyayaya ka. Ayun ba yung kwan? Nag-reaction siya na parang ikinumpara niya yung kalidad ng pabahay ni Pugong Biyahero at ni Kuya Bal Santos Matubang, Bopil? Yun ba yun? Natatanggal sa kalingap. Ang sabi ko, mag-isip-isip tayo, baka tayo nabibigla. Ang sabi mo, pag aalis, diretso ang tingin, huwag lilingot. Sorry ka. Hindi mo ako kayang Kaso nangyari, naiwan si Bopil sa Kalingap. Although si Bopil ay gumagawa ng mga ibang reaksyon na ang topic po ay hindi Kalingap, pero hindi po siya umalis. Yun po ang pagkakaalam ko dito, no, mga Kalingap at Kabagis. No? Hindi po umalis si Madam Bopil sa Kalingap. sakupin sa kagustuhan mo. Meron akong sariling desisyon. Ha? Hindi mo pwedeng desisyonan. Ang pag-alis ko, kusa ako nga alis kung gugustuhin ko. No? So ngayon, eto na. Sasabihin, traidor ako. Ikaw ang traidor. Ikaw ang magagamit. Dahil kasagsaga na sa kalingap ka. Ha? Gusto mo ba sa akin? Gusto mo mahuli? Makulong si Tatay Robin. Naku. Para sa kaanaman na lahat. Hawak ko lang naman ang screenshot. At hawak ko pa rin ang group chat natin na Tres Marias. Tres Marias yan. Eto na. Sasabihin mo akong traidor? Kaya nawala ng gana sa akin si Nets. Excuse me! Excuse me po. Ako nang nag-block kay Nets. Bakit? Eto na naman. siya binlock? Ang daming revelasyon ni Bopil dito, mga Kalingap at Kabagis. Nagsimula sa plano di umano ni Sangkay na i-report si Tatay Robin, yung mga private conversation nila sa GC. At ito naman ngayon po, naku, pakinggan po natin. Hindi raw ako tunay na kaibigan. Sa anong dahilan? Inuutosan ako after 3 months mong ma-hospital. Ay, totoo po yan. Naalala po ninyo si Sangkay na ospital noon, mga Kalingap at Kabagis, no? At sa pagkaka-hospital niya, ay nagkaroon pa rin po siya ng issue. Kaya ito yata yun. Inuutosan ako ng Nets na ilabas ko ang resibo. Anong resibo yan, Madam Bopil? Bakit ako ang maglalabas? Hindi naman ako ang na-hospital. Kung Bakit kailangang ilabas ang resibo sa madlang people? Yung po ang tanong dyan. Meron po bang nag-audit? Dapat kung po pinaliwanag mo, Madam Bopil, no? Bakit nilabas yung resibo? Baka mamaya papaliwanag niya. merong maglalabas sa mga hamon ng mga kalaban mo na ilabas mo ang resibo, walang iba kundi ikaw. Sangkay, ikaw ang na-hospital. At ikaw ang maglabas, hindi ako. May nag-sponsor ba kay Kwan? May nag-sponsor ba kay Sangkay noon nung na-hospital siya? Comment nyo nga po sa sa live comment, mga Kalingap at Kabagis. Bakit niyo ako uutosan? Ha? Binalak ko si Nets dahil nasabihin niya, hindi ako tunay na kaibigan. Excuse me. Antimano, ora mismo. Black ka sa akin. Hindi Black ka sa akin. kayo kawalan. Nets, hindi kawalan sa akin. Huwag sasabihin, traidor ako. Kayo ang traidor. Ha? Eto, bakit? Ha? Ang mga kalaban mo Sangkay, humihingi ng bala sa akin. Naku po. Wala akong binigyan.
na anumang pinag-usapan natin sa group chat. Naku po, ang dami palang may galit kay Sangkay at nanghihingi daw po ng bala kay Bopil. At hindi daw po binigyan ni Bopil, no? Mga kalingap at kabagis, no? So anyhow, naka 12 minutes na tayo dito kay Bopil. So ano naman po ang masasabi ni Sangkay regarding po dito sa mga akusasyon ni Bopil? So, Sangkay, pasok! First, gusto ko lamang pong linawin. May ads. May ads. Gusto pong linawin na may ads po. Ayan. Di ba? Pinapanood po natin yung ads. Suporta kay Sangkay. Hindi po NBI ang dapat na pinupuntahan ng mga tao na nagre-report sa na para mapadeport yung isang foreign national na nandito sa bansa natin, kundi Bureau of Immigration. Correct. Bureau of Immigration, Sangkay. Tama. May punto ka dyan. Pero ang katanungan dito, bakit pinagkakalandakan ni Bopil na may conversation ka sa NBI? Yun ang dapat mong iklaro dito, no? Dahil meron daw siyang hawak na resibo na nagpapatunay na nakikipag-ugnayan ka daw sa NBI. Tama. Tama yung sinabi mo. Tamang ahensya na hahawak ng mga ganitong kaso is Bureau of Immigration. Pwede lang in partnership of National Bureau of Investigation. Pwede po yun. Diba? Yun ang sagutin mo. Bakit may NBI na sinasabi si Bopil? Saan niya nakuha yun? Diba? So, dito pa lamang, no, halatang mapagpagawa lamang ng kwento si Bopil. Bopil! Pakiayos. Hindi NBI ang dapat na pinupuntahan ng kung tayo ay magpapadeport ng isang foreign national. Hindi kasi, ang issue dito, Sangkay, is may hawak siyang screenshot. At siguro dun sa hawak niyang screenshot ng convo ninyo, dun sa GC ninyo na kayong tatlo ni Nets, ay napag-uusapan na sabi niya nga ay parang kilala niya pa. Andun yung pangalan ng taong nasa NBI na sasabihan mo doon na patungkol kay Tatay Robin. Okay, nandun na tayo. Siguro typo error or alam naman natin si Bopil eh. Minsan mali-mali. Ika nga. Aminin na po natin yan, mga kalingap at kabagis, no? Minsan mali-mali si Bopil, pero pwede niya iklaro yon. Pwede niyang sabihin, o sige, Bureau of Immigration. May kakilala kang Bureau of Immigration. Pero ang tanong dito, bakit lagi niyang paulit-ulit na sinasabing yung convo ninyo na nakalagay nga ay NBI? Yun din ang dapat mong klaruhin dito. Kaya siguro lagi niya sinasabing NBI kasi yun yung nasa screenshot or yun yung nasa resibo ni Bopil. So, papatuloy po natin. Dapat Bureau of Immigration. Alam mo yun, no? Dapat malaman mo. Hindi yung basta ka na lamang kukuda dyan na para lamang may masabi. Siguro naman, Sangkay, hindi naman kukuda itong si Bopil kung wala siyang pinanghahawakang ebidensya against you. So, isang puntos yun, Sangkay. Sige, pagpatuloy natin. Okay, pag-usapan natin ito. Sa mga luma dito, yung mga solid followers talaga ng Ako, luma na po. Luma po ako. Alam niyo po yan, na tatlo kami dati na talagang magkakaibigan. Bopil, Nits, Sangkay. Yan yung matunog noon na talaga na kami yung mga reactors na matunog noon. Oo, dahil talagang pag gumawa po ng reaction video itong tatlong ito, ay talagang bakbakan. Pag issue ang pinag-uusapan ay lagi pong itong tatlong ito ang masasabi po nating pioneer ika nga, no? Regarding sa mga ribatal na iyan. Sige, pagpatuloy natin. Kaming tatlo ang magkakaibigan noon. Ngayon kami na lang ni Nits ang naging magkaibigan. Tunay na naging magkaibigan. Bakit? Kasi lumabas kung sino yung traidor sa amin. Okay, lumabas ang tunay na traidor, sabi ni Sangkay. Ang tanong dito, Sangkay, dapat sinagot mo rin. Bakit ikaw ay nag-reaction
kay Pugong Biyahero at saka kay Tekram. Sabi nga ni Bopil, nag-sponsor ka rin daw. Tapos nag-reaction ka at ikinumpara mo yung pabahay ni Pugong Biyahero at ng Team Kalingap. So, dapat i-address mo rin yan. At tanong lang Sangkay, no? Nagpaalam ka ba kay Kuya Bal nung ikaw ay magre-reaction kay Pugong Biyahero at kay Tekram? Tanong lang naman yun. Sana masagot mo. Sige, magpatuloy natin. Okay, pag-usapan natin ito. May GC kami noon, no? Okay, GC, yung Tres Marias. Ang pangalan ng GC namin, Tres Marias, no? So doon nag-uusap-usap, normal, na kayo ang magkakaibigan kung ano ang mga pag-uusapan doon sa GC na yon. Walang araw na hindi kami doon nag-uusap-usap, no? Nung time na yon, nung kay Indiano, nung bagong dating pa lamang siya si Indiano dito sa Kalingap. Honestly, meron akong sasabihin ko sa inyo, meron akong friend na taga Bureau of Immigration. Okay, so ito na. Dito na pumapasok yung Bureau of Immigration. May kaibigan daw si Sangkay na nagtatrabaho po sa Bureau of Immigration. Siguro makakatulong ito at that time kay Tatay Robin, no? Kung isinangguni, no? Baka makakatulong. So, darating ba sa point na yon na irereto? Malalaman po natin yan later on. Hindi lamang po siya na taga-ordinaryong empleyado ng Bureau of Immigration, kundi siya po ay may katungkulan. Big time ang kaibigan ni Sangkay sa Bureau of Immigration. Hindi basta-basta na katungkulan. Kaibigan ko po siya, kababayan, isang waray-waray. Okay. Siguro kung napapanood ninyo sa tuwing merong problema sa Bureau of Immigration, si Mr. Melvin Mabulak. Siya po yung spokesperson ng Bureau of Immigration. Bigatin palang kaibigan ni Sangkay, spokesperson ng Bureau of Immigration. So, ibig sabihin, ma-impluensya to. Siguro pag inilapit ang kaso ni Tatay Robin at that time ay naresolba na, no? At early stage ng panawagan ni Tatay Robin noon. So, bakit nga ba hindi na ilapit, no? Sige, pagpatuloy po natin. Siya po yung kaibigan ko, no? Kaibigan ko siya. Friend ko siya sa Facebook. Ngayon, nung time, since nakaibigan ko siya, alam niya na vlogger ako. Napapanood niya yung Kalingap. Okay. Napanood niya nung mga panahon na yun. Napanood pala. Napanood pala nung kaibigan ni Sangkay daw itong video upload regarding kay Tatay Robin. Sige, pagpatuloy natin. Yung patungkol sa issue ni Indiano. Yung sa pag-stay niya dito sa Pilipinas. And ni-reach out niya ako. Kaya pala. So, ibig sabihin, nagka-interest yung kaibigan ni Sangkay na i-reach out at kausapin yung kaso ni Tatay Robin nga po sa kanyang overstaying. So, sa tingin ko siguro, baka may maitutulong. So, pagpatuloy po natin. Totoo po yan. Ni-reach out niya ako patungkol dyan sa kay Indiano. And napag-usapan namin yan dyan sa GC. Hinihingi niya sa akin yung mga information ni Indiano. Yun naman pala eh. So, ibig sabihin talaga, kagaya na sinabi ko kanina, interesado yung kaibigan ni Sangkay na tulungan si Tatay Robin para maasikaso yung kanyang overstaying sa Pilipinas. Ang tanong, bakit hindi natuloy? Kasi pwede niyang gawan ng solusyon kung anong meron. Yun naman pala eh, pwedeng gawan ng solusyon eh. Bakit nga hindi na ilapit? Kung anong dapat gawin. At bakit hindi ibinigay yung information na hinihingi? Sa ka-Indiano. Alam ni Bopil yan, na pag-usapan namin yan. Okay. At isa si Bopil na nagpupush sa akin na ibigay ko yung mga information na hinihingi ng friend kong spokesperson na si Melvin Mabulak ng Immigration.
Si Bopil mismo ang nagpupush sa akin na ibigay ko yung hinihinging information. Baka naman kaya kanya pinupush kasi nga gusto niyang matulungan si Tate Robin at gusto niyang maasikaso agad at matapos na yung problema ni Tate Robin at that time. Kaya siguro no, pinupush ka niya. Yun lang siguro ang opinion ko dito kaya kung bakit pinupush ka niya na yun nga, ibigay ang information regarding kay Tatay Robin. Sige, pagpatuloy natin. Dahil ako isang taong matino, hindi ko ibinigay yung information na yan. Bakit hindi mo ibinigay? Kung sa tingin mo naman ay makakatulong sa problema ni Tatay Robin. O ito na lang. Sangkay, no? Isang tanong na lang to. Kung sa tingin mo yung kaibigan mo ay makakatulong at sabi mo nga ay nag-reach out naman sa'yo at hinihingi yung information para matulungan itong si Tatay Robin, ang tanong, bakit hindi ninyo isinangguni kay Kuya Bal Santos Matubang itong issue na ito? Nag-reach out ba kayo kay Kuya Bal na Kuya Bal, mayroon akong kaibigan sa Bureau of Immigration na pwedeng makatulong kay Tatay Robin sa kanyang problema. May nangyari bang ganon? May nangyari bang pag-reach out kay Kuya Bal Santos Matubang? At pwede namang si Kuya Bal Santos Matubang ang kumausap sa kaibigan mo na taga Bureau of Immigration, no? Dahil syempre na-discover or na-scout ng Kalingap itong si Tatay Robin ay, di ba? Tapos kanyan, alam naman natin na pag may mga ganitong klaseng problema sa Kalingap, syempre ang kanyan, nagdidesisyon yung pangkalahatan. Yan po ay si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya ang tanong dito, Sangkay, no, sana masagot mo ulit, ay nakipag-coordinate ba kayong tatlo kay Kuya Bal Santos Matubang regarding nga dito sa offer ng iyong kaibigan na taga Bureau of Immigration para matulungan itong si Tatay Robin? So sana masagot, no? No, na hinihingi ng friend ko. Ilang taon na ang lumipas na yan? 2 years? More than 2 years? Yung issue na yan. Actually, hindi siya an issue eh. Kasi usapan naming magkakaibigan sa loob ng GC yan. Di ba? Kung ikaw ay isang taong hindi traidor, kung ano yung napag-uusapan ninyo sa GC, atin na yon. At isa ka rin naman dyan na nagpupush sa akin na gawan ko ng paraan na ibigay ko yung information na hinihingi sa akin ng friend ko dahil maayos ako na tao hindi ko ibinigay. Take note ulit. Hindi, Sangkay, kung ang intention mo rin ay matulungan itong si Tatay Robin sa kanyang problema at ikaw na rin ang nagsabi na ang kaibigan mo ay may hindi basta-bastang posisyon sa Bureau of Immigration, no? Plus point na yan eh para matulungan itong si Tatay Robin that time. At dapat, ang tanong ko dito, bakit hindi ninyo isinangguni kay Kuya Bal Santos Matubang yung proposal ng kaibigan mo na spokesperson ng Bureau of Immigration? Yun lang naman ang tanong dyan. Bopil, nga, handaan mo, hindi NBI. Ads. Portan natin, no, ads. Nagaganda ng mga ads ngayon, hindi mo pwedeng escape. Ang aking kausap, ang aking nakausap, ang nag-reach out sa akin, kundi taga Bureau of Immigration. Yun ang dapat na may hawak ng mga ang ahensya ng gobyerno, ang may hawak sa mga tao na mga nandito sa Pilipinas na mga foreign national na overstaying or kung ano man ang problema, may issue dito. Hindi NBI. Diba? Kung may utak ka, dapat alam mo yan. Okay, ano na tayo? Kung nagkaroon man ng differentiation between NBI tsaka Bureau of Immigration, siguro yun yung nasa resibo ni Bopil, no, Sangkay? Yun ang nasa resibo ni Bopil. Kaya yun ang lagi niyang sinasabi. Yun ang lagi niyang ibinubukang bibig dito sa kanyang
video upload, no? Yung combo mo daw dito sa NBI na kakilala mo. So base siguro sa nakita niya sa screenshot, ayun yung ikinontent niya. Dahil kung ang combo naman ninyo ay malinaw na hindi naman NBI, ay malamang hindi niya sasabihin ang NBI dyan. So sa tingin ko, nagbabase lamang itong si Bopil doon sa resibong hawak niya. Kaya nababanggit niya yung NBI na sinasabi ngang may usapan convo regarding nga po sa NBI na yan. Napaka-misteryoso ng NBI na yan. Patuloy po natin. Bureau of Immigration. Okay, napag-usapan yan sa loob ng GC. Kaming tatlo lamang ang nag-uusap-usap dyan. And walang nangyari kasi hindi ko nga ginawa yung hinihingi sa akin ng kaibigan ko. Tapos, bakit nga hindi mo ginawa? At least nakatulong ka man lang sana kay Tatay Robin, no? At ito na naman tayo, paulit-ulit tayo. Bakit hindi nakipag-coordinate kay Kuya Bal Santos Matubang na may kakilala ka sa Bureau of Immigration na spokesperson na makakatulong sa problema ni Tatay Robin? Yun lang naman ang tanong dyan na sangkay. na po yun. Diba? Walang nangyari. Pero bakit inilabas ni Bopil? Isa ka rin traidor. Kasi isa ka rin naman na nagpupush sa akin na gawin ko yun sa kay Indiano. Malinaw ang lahat, no? Hindi kasi nangyayari dito, kumbaga last resort na ni Bopil yung paglalabas ng conversation ninyo sa GC. Kasi nga naman, to be fair naman kay Bopil din sangkay, yung mga ibang video upload mo kasi ay talagang lalong-lalo na yung nag-content siya regarding sa bashers, which is wala namang pinangalanan si Bopil. Kumbaga, yung content na yun is in general, no? Hindi lang sa isang content creator, pangkalahatan yung sa bashers. Pero kasi ang nangyari nung nirebattle mo yung video upload ni Bopil ay parang ang lumalabas kasi ay yung content na yon ay para kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna. So, hindi mo masisisi si Bopil na i-rebuttal ka, ilabas kung ano man yung lihim ninyo sa social media dahil ayun nga, sabi niya pinag-iinitan or kumbaga parang lagi mo na lang hinahanapan ng pwedeng ibutas kay Bopil. So kaya ganun yung nangyari. 'Di ba? Nagkalabasan na ng Nagkalabasan na ng sabihin na nating sikreto dito po sa social media. Yun lang naman ang napapansin ko dito, no. Pinilit mo si Bopil na ilabas ang mga lihim ninyo dahil sa paulit-ulit mo ring pagtira sa kanya sa mga content mo. Yun yung napansin ko dito. So pagpatuloy po natin. Pag-usapan natin ng isang traidor. Traidor na rin lang naman kung traidor, di ba? Dahil inilabas mo itong pinag-usapan natin, ito'y isang pagtatraidor sa mga usapan natin na tayong tatlo lamang ang nag-uusap-usap at walang nangyari sa sinasabi mo na may ginagawa akong hakbang kay Indiano. Hindi ko po yun ginawa. Kahit ako'y may kaibigan, ito gusto ko lamang sabihin na ako ay may kapasidad. May kaibigan ako na isang tao, malaking tao, na kung gugustuhin ko, dapat ginawa ko na yan noon pa. Pero wala akong ginawang hakbang. Hindi ko ibinigay yung mga information na hinihingi sa akin. Sa mga viewers na naniniwala kay Bopil, nag-isip-isip din kayo. Hindi NBI ang dapat na nilalapitan, kundi Bureau of Immigration. Ito'y isang patunay na gumagawa ka ng kwento na nililis mo ang mga kwento. Ito yung totoong kwento. Tayong tatlo ni Nits ang nag-uusap-usap sa loob ng GC natin dahil magkakaibigan tayo noon. Ngayon, hindi na. Sino ang traidor? Ikaw. Naglabas ka na rin lang naman, hindi ako maglalabas ng mga screenshots, pero may mga ebidensya ako. Maglabas ka na sangkay kasi naglabas na si Bopil, di ba? Para masabi nating makakuan mo naman,
may pagtanggol mo naman ang side mo regarding dito sa mga akusasyon na binibitawan sa ni Bopil na mga hawak niyang resibo di umano, ay maglabas ka na rin ng resibo mo para talagang mapawalang bisa itong mga akusasyon ni Bopil sa iyo. Kasi ang dami niyang binibitawang akusasyon ngayon no? Yung pag-alis mo sa Kalingap at pagbibigay mo ng reaksyon kay Pugong Biyahero at kay Tekram na nag-sponsor ka doon. Tapos yung resibo nung nagkasakit ka, ang dami niyang nilalabas na bala ngayon, Sangkay. Na kung saan hindi naman po pwedeng iilagan mo yan. Kailangan meron ka ring bala na ibabaril kay Bopil, di ba? Naglalabas siya ng sikreto mo. I think it's about time na ilabas mo rin ang resibo mo para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa. Kasi pag puro ganito lamang na diskusyon, ganyan, usap-usapan, batuhan ng akusasyon, wala namang, although yung isa sinasabi niya may resibo siya, ikaw naman sabi mo ayaw mo maglabas ng resibo, sino ang paniniwalaan ng viewers ngayon dyan sa ganitong klaseng senaryo, di ba? I think si Bopil ready siyang maglabas ng resibo. Dapat panindigan mo rin na maging ready ka rin na maglabas ng resibo kung meron kang pinanghahawakan against dito kay Bopil. So, pagpatuloy natin. Nung kasagsagan, nung issue na mga naglabasan na mga bagong gumagawa ng reaction. Ito yung kwan. Ito yung speech over text or text over speech. Alam niyo yung mga nagba-viral na mga channel noon, mga Kalingap at Kabagis, no? 3 minutes video, kumukuha sila. Hindi katulad naming mga reactor na talagang pinag-iisipan yung ginagawa naming reaction video. Sila clips lang, tapos konting narration. Ba? Grabe ang views. Talagang ang tataas ng views at that time. So ito yung tinutukoy ni Sangkay, mga Kalingap at Kabagis. Na gumagawa ng mga YouTube channel na Kalingap ang ginagamit. Yung title, Kalingap Viral, Kalingap, yun yung mga nag-uumpisa ng pangalan nila, mga Kalingap na mga YouTube channel. Yun yung mga hindi nagpapakita ng mukha, hindi sila nagpapakita ng mukha, kundi ibang boses ang lumalabas diyan, nagsasalita, ibang boses. Ang tawag doon speech text, no? Okay. Yung mga 3 minutes lamang, tapos kukuha ng maraming views. Yun yung mga nauuna pang nag-upload. Yung wala pang 24 hours, nag-upload na sila. Mga viral videos ni Kalingap Rab na kanilang kino-content. Isa yan si Bopil. Oh. Na Bopil, ikaw Saka pala dyan, Bopil Ayan ang akusasyon sa'yo ni Sangkay channel, YouTube channel, na siya yung mga nagki-create ng ganyan speech text. Aba, Bopil. May lihim ka rin pala Yung iba ang boses ang lumalabas, hindi nagpapakita ng mukha. Dalawa ang YouTube channel ni Bopil. Paano namin nalaman? Kinausap niya si Nitz, no? Actually kami ni Nitz nung panahon na yon na bawal na mag-content ng mga viral videos. Ngayon, kinausap niya kami ni Nitz. Sabi niya, gawa tayo ng channel, YouTube channel, pangalawang YouTube channel, na yung gagamitin natin, na yung content natin, yung speech text. Yung hindi kami magpapakita ng muka, ibang boses ang lalabas. Inilapag niya, yung pala meron na siyang YouTube channel. At take note, monetized channel na. Aba, Bopil may racket ka pala nung time na yun Sabi ni Sangkay, monetize na yung channel mo. Nako, Bopil. I-rebuttal mo ito. Inilapag niya doon sa GC. And then ipinakita niya, natandaan ni Nitz na Kalingap Viral yata yung pangalan ng kanyang YouTube channel. Monetized channel na. Ibig sabihin, matagal na pala siya na meron ginagawang ganyan. Na kumukuha ng mga viral videos ni Kalingap Rab
na yun yung speech text lamang, yung hindi nagpapakita ng mukha. Mga 3 minutes or 5 minutes na video ang ginagawa niya. Nagulat kami ni Nitz na inayayaya niya kami, yun pala meron na siya. Then bigla niyang dinilit. Nga naman, magiging ebidensya. Then yung nagkagulo na, nung nagkaaway-away na hindi na nagkabati-bati ni Nitz, bigla niyang binago yung pangalan ng YouTube channel niya. And Bopil, sagutin mo ito. hindi na namin matrace kung ano. Sana Sangkay, no, may kuan ka rin dito. May resibo ka rin dito sa sinasabi mong account or YouTube account ni Bopil na gumagawa nung mga time na yun, no? At least, di ba, kung mayroon siyang hawak na resibo, patunayan mo rin na gumagawa nga si Bopil ng mga ganyang klaseng channel nung time na yon. So, at least alam ng taong bayan, di ba, mga Kalingap at Kabagis, na may ganyang kalakaran din pala si Bopil. So, well, anyhow, no, mga Kalingap at Kabagis, ano ang verdict? Ano ang verdict dito, mga Kalingap at Kabagis? Ang verdict dito, unang-una sa lahat, total, yung kay Tatay Robin naman, ang medyo mabigat-bigat na akusasyon na binitawan ni Bopil regarding dito kay Sangkay. Para kay Bopil, dapat, nung nalaman mo na itong si Sangkay ay nagplaplano na gawan ng i-report, sabi mo, i-report sa NBI, ganyan, itong si Tatay Robin. Nung nalaman mong ganong may plano si Sangkay, bakit hindi mo sinabi kay Kuya Bal Santos Matubang? Unang-una sa lahat, nasa isang community tayo ng Kalingap. Sinusuportahan natin, nag-i-sponsor pa nga tayo minsan sa mga subject ng Kalingap, di ba? So, ibig sabihin yung puso natin sa pagtulong sa mga beneficiaries at sa programa ng Team Kalingap ni Kuya Bal Santos Matubang ay nandoon. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo sinabi kay Kuya Bal Santos Matubang yung plano ni Sangkay at that time? At sa'yo naman, Sangkay, no? Patagal ka na rin na reactor sa Kalingap, patagal ka na rin sponsor sa Kalingap. So, ibig sabihin yung puso mo sa pagtulong ay talagang masasabi nating nasa Kalingap. Although paratang sa'yo ni Bopil na tumalon ka sa ibang community, pero ngayon nandito ka pa rin. So ibig sabihin yung puso mo nasa Kalingap talaga. Kung ang puso mo ay nasa Kalingap, bakit hindi mo ginamit yung kaibigan mong nasa mataas na posisyon sa Bureau of Immigration at that time para tulungan itong si Tatay Robin para mapadali na asikasuhin yung kanyang overstaying dito sa Pilipinas? At bakit hindi mo sinabi kay Kuya Bal? Bakit isinikreto pa ninyo kay Kuya Bal itong mga bagay-bagay na ito? Kasi parehas kayong nagtago eh. Parehas kayong nagtago ng sikreto kay Kuya Bal Santos Matubang, which is makakatulong sana sa subject nila noon na itong si Tatay Robin. So yun lang ang kwan ko dito. Ang verdict ko dito. Parehas kayong may pagkakamali. Yung isa, hindi inabisuhan na may plano, at yung isa naman, may kapasidad para tumulong sa subject ng Kalingap pero hindi ginamit. Yun lang ang masasabi ko dito. Parehas kayo may mali. Although sabihin natin ang inyong puso ay nasa Kalingap, ang inyong sabihin na nating ang inyong intensyon ay para mapabuti ang programa ng Kalingap. Although ngayon nagbabatuhan kayo na sino ang traidor sa inyong dalawa, taong madla na lang po ang magdidesisyon or Kalingap netizens na lamang po ang magdi-decide kung sino po sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo. At sa tingin ko po, kung ako pong tatanungin ninyo, wala pong nagsasabi sa inyong dalawa ng totoo hanggat hindi kayo naglalabas ng resibo. Ang mga binibitawan yung salita ngayon dito ay puro hearsay, puro chismis, puro katahang isip lamang para sa akin. Ang lahat ng mga sinabi ninyo, yung Bopil, yung sinasabi mong hawak mong resibo, at ikaw naman Sangkay, yung mga YouTube channel ni Bopil na gumagawa ng speech-to-text message noon, hanggat hindi kayo naglalabas ng resibo para patunayan yung mga sinasabi ninyo,
walang nagsasabi sa inyo ng totoo. Gumagawa lamang kayo ng kwento. Kaya kung ako sa inyo, maglabas na kayo ng resibo at nang magkaalaman na kung sino talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo. Kayo mga kalingap at kabagis, ano sa tingin ninyo? Sino ang papanigan ninyo? Comment nyo na lang po sa ating comment section mga kalingap at kabagis. So ayun na mga kalingap at kabagis, ang haba. Sabi ko sa inyo, kulang-kulang 1 oras to para ako nag-live nito Maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating mahabang reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jovelito TV Official at muli po nagpapaalala po ang inyong host. So hindi pa po nakasubscribe sa channel kay Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruel Malalag, Rachel Morales. Sama po natin Bopil Vlog, Sangkay Lons TV. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel ni Jovelito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. At ganoon din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay. Aking gabay na may red banner pong Jovelito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis na once again, this is Jovelito TV Official. Proud member po ng COS and at the same time po, proud member po ng Karepa Year 2024 na as of now, wala pa rin pong issue. Ganito lang mga kalingap at kabagis. Peace, God first. God bless po. Bye-bye!